Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Ito po yung reading ninyo for the next 3 days. So, yan. Doon pa lang magka-count, no? Kung kailan man nyo pa lang matsyempohan tong reading na to, doon pa lang magka-count yung next 3 days. Okay? Lahat naman po nung reading ko dito ay timeless. Kaya kahit lumipas pa yan ng anong petsa. So, ayan, alamin na natin ano ba ang mga ganap, no? Anong meron sa susunod na 3 days. Okay, yung iyong main energy is the 8 of Swords. Pagdating sa advantage, disadvantage, you have the Druid of Swords. Tapos, sa area of what's next or near future, you have the Tower. Pagdating sa career, financial, you have the Magician. Pagdating sa love life, romantic connection, Apprentice of Swords. Pagdating sa home, family, you have the World card. And then, possible outcome, meron kang 2 of Wands. At saka sa bottom ng deck mo, you have the Moon. Okay. Hello nga pala, bago man po kayo dito or matagal na, no? Maraming salamat po sa pagtambay para manood ng reading ko. Don't forget to subscribe, like, follow. Sa mga interesado sa private reading ko naman, tignan nyo na lang po yung nakalagay sa screen or nakasulat sa description. By the way, yung ginagamit kong deck ngayon is the Druidic Tarot. No? Isa to sa mga recent additions sa collection ko. At kung gusto nyo panoorin yung unboxing neto, tignan nyo na lang sa playlist ko sa YT channel ko or sa FB page ko. Para sa mga interesado, yung mga nangungulekta rin or mga marunong din magbasa ng baraha. Okay? So, back to your reading. Water signs. So, banggitin ko na lang din yung mga signs na na-pick up ng cards dito kasi maaaring may kaugnayan to sa sitwasyon mo or sa mangyayari sa'yo. Pero pwede rin namang wala, no? So, meron dito mga energy ng air signs. Gemini, Libra, Aquarius. Pwede rin may fire. Pwede may Aries. Pwede may Virgo or Gemini. And Pisces, Moon card. Sa bottom ng deck mo, you have the Moon, no? This represents your emotions, your fears, your dreams, yung subconscious mo. Or maybe secrets. Okay, malalaman natin. Pero yung overall energy mo is the 8 of Swords. This is your mindset, water signs. Kung paano mo nakikita yung situation mo. Kumbaga, sabi nga nila are you seeing the glass as half full or half empty? Ayan, ha. So, dito nag-a-apply yung mindset mo, water signs. Paano mo ba nakikita itong sitwasyon mo? Nakikita mo ba na maswerte ka o malas ka? Makikita mo ba na positibo or negatibo? So, depende yan. Kung paano, yung mindset mo sa ngayon. No? Ayan. Maaaring iba sa inyo dito na feel ninyo na, ewan ko, siguro nagkakaroon kayo ng fears, insecurities, no? Kasi nakikita ko dito, gumagana sa'yo emotion Gumagana sa'yo fear, insecurity, emotions. Excuse me sa alarm. In the area naman of your advantage or disadvantage, you have the Druid of Swords. Sa tingin ko, makakatulong sa sitwasyon mo na maging straightforward ka. Frank ka, diretso. Sabihin mo, diretso yung nararamdaman mo. Kaysa kinikip mo siya sa sarili mo. Kasi the moon is something pwedeng nakatago Oo. Siguro, ayan.
Or maybe merong something na kailangan mo ng maging harapin, na maging truthful ka, maging honest ka sa sarili mo. Kumbaga, wag mo nang niloloko yung sarili mo. Maging honest ka sa sarili mo or maging honest ka doon sa tao na nakakadeal mo rito. Mas makakatulong na yun na nga, sabihin mo directly doon sa tao na yun, ano ba talaga yung totoong nararamdaman mo, kaysa naman itinatago mo sa sarili mo, tapos ikaw din naman yung natutorture, no? Ikaw yung nagsasuffer, yun lang yun. Kumbaga magpakatotoo ka na lang, wag nang wag mag-pretend, wag nang magpaka-ipokrito-ipokrita dito pagdating dito sa bagay na to. Okay? Siguro meron ka na talaga mga dapat nang i-cut off din, since ito Druid of Swords ito eh. Or maybe as a situation na huwag ka na maging in denial, kailangan mo ng mag-decide. Oo. Or instead na pairalin mo yung pagiging emotional mo mas pairalin mo na lang yung pagiging logical ni Druid of Swords. Basta meron something dito na kailangan mo ng harapin ng buong tapang, kailangan mo ng gawan ng decision or action na kailangan maging maging firm ka sa decision mo, maging diretso. Okay? Pagdating naman sa area ng near future or what's next, merong something na hindi inaasahan. Alam na natin yan, si Tower, o diba? O may some kind of aberya, o diba? Ayan na yung mga twists. Kumbaga, mga liku-liku dun sa kwento. So ito yung mga hindi natin ine-expect. Water signs. Diba alam naman na natin yan, lagi namang ganun Hindi naman, kumbaga, meron talagang mga dumarating na hindi natin inaasahan madalas. So, ayun lang yun. So, ibig sabihin lang nito, pwedeng merong aberya, no? Maaaring iba sa inyo, aberya, ibig sabihin yan. Or maybe ito ay wake-up call na para sa'yo, water signs, no? Or maybe, kailangan mo nang baguhin talaga yung mindset mo, no? Kasi parang yun din yung sinasabi ni Eight of Swords, Meron something kasi dito na outdated na water sign. Kailangan mo nang ano ba to? Kumbaga sa software, kailangan mo nang i-update ko. Napag-iwanan na yung software. Yun yung nafe-feel ko. No? Kasi parang meron ka pang something dito na parang nakikling ka pa doon sa mga lumang ideas na yan Siguro kailangan na rin talagang palitan, no? Yun lang yung nafe-feel ko. Kumbaga, ano ba tawag dito sa PC? Ano ba tawag doon? Parang kailangan na i-reformat. Ayan. Parang merong, kasi the tower parang may titibagin yan May tatamaan, may titibagin. Para ma-rebuild mo, mapalitan ng kung anong dapat palitan. Yun lang yung nafe-feel ko talaga. So yan, sa area ng what's next or near future, siguro maganda ka kasi hindi mo ina-expect, pero alam mo yon, may mga pagbabago. Whether you like it or not, kailangan buksan mo yung mata mo. Maging alam mo yon, huwag kang denial dun sa katotohanan, maging realistic ka. Tanggapin mo na may mga bagay na talaga na kailangan ng baguhin dito. Na may kinalaman din sa sayo and sa mindset mo, sa sistema mo. Okay, sorry naman, pero yun yung nafe-feel ko.
The sa area naman ng iyong career or financial, the magician, no? Something here na nagmamanifest with the magician. Or maybe, this is an indication na, no, what are you waiting for? Water signs, no? Andyan naman lahat ng kailangan mo, pero bakit hindi mo pa sinisimulan? What's with the procrastination? Parang ganun, no? So, nakikita ko dito, you can do magic. Pwede mong baguhin yung sitwasyon mo. Ano pang hinihintay mo? Bakit nga ba? Bakit nga ba hindi mo pa gawin? No? Para ito specific dun sa mga nagpapatumpik-tumpik or hindi ko alam anong hinihintay ninyo, ba't kayo nagpro-procrastinate? Bakit nga ba pino-procrastinate ninyo? Ayan. Kung pwede mo naman nang simulan yung pagbabago, kung pwede mo naman nang umpisahan yung dapat mong umpisahan dito. So yan, ito ay may kinalaman sa career mo, sa kaperahan mo. Okay? Sa area naman ng iyong love life, romantic connection, ini-stock ka nitong person na to or ikaw yung nag-i-stock. O, basta ha, o, vice versa. Kung ano yung nagre-relate sa inyo. Oo, itong person na to, inaalam pa rin niya yung mga tungkol sa'yo. Sinusubaybayan ka niya siguro sa iyong social media. Or pwedeng nagtatanong-tanong siya about you. Curious, yan, pwedeng merong, sabihin na natin kahit naman hindi stalker, hindi, pwedeng kahit hindi naman siya stalker, parang nakikurious lang siya, or nakikurious ka dito sa person na to. Ayan. So, yung energy ng pagiging, gusto kanyang makilala, inaalam niya yung tungkol sa'yo, nakikurious siya sa'yo, ayan. Bago man ito kakilala or hindi. Sa area naman ng family, home, life, you have the World card. Uy. This is something na matatapos ng bayaran. Kung may hinuhulugan kayo, binabayaran tungkol sa bahay or anything na related sa pamilya mo. Ayan, meron kang something na makukumpleto na Halimbawa, meron kang mga niloan o mga kinuhang mga hulugan dyan sa bahay, pwedeng home improvement or para sa pamilya mo, kung ano man yan. Parang na siya, yung mapu-fully paid, makukumpleto na, or matatapos na, o kung meron ka mga pinagkakagastusan sa bahay or sa family, no? So, nakikita ko dito is makukumpleto na, matatapos na finally. And sa mo naman, possible outcome mo, you have the Two of Wands. So, yan, finally, water sign. Ito na yung plano mo. Finally. Siguro may isa sa katuparan mo na yung pinaplano mo. Kung ito man ay naisang tabi, natenga. Kasi nga parang nagkaroon ng aberya dito, di ba? So, nakikita ko dito is matutuloy na yung plano. Finally, with the outcome card, no? Ayan. Pwedeng this is also, makakapamili ka na or makakapag-decide ka na finally. Or yun nga, sabi ko pwedeng maisa sa katuparan na yung pinaplano. So yan yung mga energies na na-pick up ko dito sa inyong reading. Ayan, kung nagustuhan nyo, don't forget to leave a reaction below, leave a comment, pa-share na rin kung gusto nyo i-share, malaking tulong po yan. Take care, babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.